Kabilin-bilina ng lola. Huwag kang uminom ng walang laklak at shabol. Baliw. Sige, kantayin niyo. Hindi ko rin alam yun. Nakaupo siya sa isang madilim na sulok. Yun ba yun? Oh, yun ba yun? Ewan ko ba kung bakit sa libo-libo babaeng nandoon. Yun ba yun? Wala mang isang minuto. Yun ba yan? Oy, ikaw na naman. Ako na naman. Siyempre, si Palawan Speaker. Ako dito. Musta? Ano yung dala mo naman ngayon? Poster ng ano. Ano yung concert ng feedback. Poster ng The Teeth. Oy. Noong 90s era, na panahong usong-uso ang mga rock band, ay nagsimula ang buhay musika ng mga musikerong sina Jerome Velasco, Peds Narvaja at Mike Dizon. Sila ang bumubuo sa bandang Rift Cheetah at si Glenn. At ito naman ay isang singer sa Loud House. Noong panahon na iyon ay madalas silang nagkakasabay-sabay sa mga gig at event at minsan nakakasama din nila si Glenn bilang bokalista nila. At dahil sa pagkakapare-pareho nila ng estilo at hilig sa musika, ay bumuo sila ng panibagong grupo. Si Glenn Jacinto sa vocals, si Jerome Velasco sa gitara, si Peds Narvaja sa base at Mike Dizon sa drums at nabuo na nga ang kanilang grupo na tinawag nilang Teeth noong September 1993. Ang pangalan ng kanilang grupo ay ibinase nila sa paborito nilang banda na tinatawag na Tool, isang sikat na foreign band ng kantang makakasabay sa bagong uso. Nakapag-compose sila ng dalawang kanta, isang English at isang Tagalog. Yan ay ang kantang Falling Apart na nirecord nila sa side A ng cassette tape. At ang kantang Laklak naman sa side B ng tape. Ang dalawang kantang ito ay pinagbotohan ang buong grupo kung anong kanta rito ang isasagot nila sa istasyon ng radyo at ang napili nilang kanta ay ang yung side A na Falling Apart. Pagkalipas ng ilan linggo, aksidenteng na i-play ng DJ ang side B yung kantang Laklak. Tumawag ang grupo sa istasyon upang papalitan ng kanta pero hindi nila alam ang kantang Laklak ay nagustuhan ng mga nakikinig at marami ang nagre-request nito. Doon na nagsimulang sumikat ang kantang Laklak. Pumirma sila sa Warner Music Philippines at inilabas nila ang kanilang unang self-titled album na tinawag na Teeth noong 1995. Kasama din ang kanilang fourth single na Laklak at ito ay naparangalan ng Double Platinum at Song of the Year sa NU 107 Rock Awards. Ang kantang Laklak ay naging kontrobersyal pa noon dahil sa nilalaman nito. Pero ganun pa man ay talagang naging sikat na sikat ito. At ang binebenta sa Pinoy Pawn Stars ay ang lumang poster ng The Teeth. Alam mo yung, ano ang sikat na kanta ng The Teeth? Prinsesa. Sige, kantayin mo. Wala nga, para alam mo yung prinsesa. Sige, kantayin niyo. Hindi ko rin alam yun. Nakaupo siya sa isang madilim na sulok. Yun ba yun? Oh, yun ba yun? Ewan ko ba kung bakit sa libo-libo babaeng nandoon. Yun ba yun? Wala mang isang minuto. Yun ba yan? Yun Nahulog na ang loob ko sa iyo. Tama, hindi mo pa alam. Prince, paano ma-chorus nun? Prinsesa! Prinsesa! Ano pa? Yun yung alam kong kanta nila eh. Laklak! Hindi ako, sa ano yun? The Teeth! Chapel man yun. May laklak ba sila? Kita nyo, hindi nyo alam. O, tawagin natin ng isa sa maalam when it comes to music industry way back 1960s. Wala iba, si Mark Anthony Kai. Pasok, Papa. Si Idol dito. Ayaw niya maniwala, di ba? Titlaklak. Tama ba ako? Titlaklak, di ba? Glenn Jacinto, yes, Oh. laklak. Oh. Laklak tsaka prinsesa. Kita Ay, nyo na. meron pala sila. Kabilin-bilina Alam ko, ng ano eh. lola. Yung laklak Huwag ng kang ano, shabol eh. uminom ng walang laklak at shabol. Baliw.
Ano yun? Ang shackle, Baka ano? bata ka pa, ilan taon ka na ba? Ha? Walang tanong, walang edad. Ayun. Ay, hindi. Siguro hindi lang siya fan. Maybe, Oo. ano. Pero kasi ako, siguro baka mahina din yung recall mo. Kasi ako talaga high school ako niyan eh. Oo. Glenn Jacinto, nakatabi ko sa vocalista. judging sa Dudutan. Medyo pangit ang perma niya, pero super idol yan. Asan ang perma ni Glenn Jacinto? Ayun, no? Kasi ito Parang, yung unang ano eh. hindi, Unang lahat ng, pinaginamit namin kasi itong hindi, kulay. lahat ng perma ni Glenn is ganyan. Yung parang sinulat lang. Parang, Parang hindi siya perma. Parang nakalagay, Glenn Jacinto. alright. So, Pero yun ang mga, original yan. yun ang mga kanta nito. Ngayon, alam mo na. So, anong year tong poster na to? Walang date. Parang 7 years ago ata ito eh. Original yan. Original na. Hindi yan reprint. Hindi. Pwede natin buksan. Tingnan natin. Malalaman sa likod. Malalang talaga na likod. Nakalagay, agpa. Ano yung agpa? Pinaprint lang sa, Pinaprint lang sa ano, picture lang. Gaano ba ka-rare? Okay. Gaano ba ka-rare ang firma ni ano? Hindi. Ito Hindi pa yan yung dito, may ito eh. may tapa. Cover lang yan. Okay. Uy, gaano ba Tama ka-rare? Gaano ba ka-rare ang firma ni Glenn Jacinto o ng dative? Okay. Okay. It's a real, Cardboard. it's a real poster. Okay. So, Hindi naman masyadong rare dahil of course buhay pa siya. Buhay pa Although, madali ba siya pumirma? hindi, nasa base siya sa US. Oh, I see. So, Kasi, one of, ang kilala ko kasi talagang mahirap pumirma is, sa mga banda isa dyan, si Eli Buendia. Ay, sa Eli. Sobra. Sobrang mahirap ang... mahirap ang meron medyo suplado ng Oh, konti. ganun siya. Which makes it more rare. Yes. Na-protect niya tuloy yung value ng items. Sobrang ano niya. Common naman na yung Actually, nagulat ako dito. Let's ask him, bakit iba yung pen. tinta nung Hindi. sa Ito isa? kasi, ito yung unang, bigla akong pen, sarili. Ito kasi yung pinagsabi ko kasi para kita. Tapos si Doc, may dala isang black. Sabi, black na lang natin. Siya yung ibang kulay Mukhang na. nag-clone ka pa rito, no? May event ako kahapon. O, ayan, tinan mo, hanggang ngayon, maputi pa yung mukha mo. Di pa nalinis. Ayan, kita-kita pa. Oh, ayan, kita-kita pa, maputi pa. Foundation. So, how Wow, much ang ganda. mo ito binibenta? 30. 30? Wow. Ikaw ba, nabili ka ng ano? Ako, adik ako sa autograph. And si Glenn Jacinto, lumaki akong idol ko yan. Kaya may bias ako, brother. May bias ako kasi kapitbahay ko yan sa Teoville Subdivision. Kapitbahay ko siya, idol ko yan. Usually naman, pag idol mo, it doesn't matter the praise eh. Yun na nga eh. Kaya, pero kung in terms of autographs, siguro you would value it same dun sa mga iba mo na nakuha. Yung mga Nandun iba. sa poster. Hmm. And, Pero 5 yan. Kompleto yan. Kompleto. alright, so, bigyan mo ako ng 5 kanta ng datit. Walang tawad-tawad pa kaya. Parang sa isa, nahirapan Wala. So ako tatawad. Kasi ako nakadalawang kanta na ako. Prinsesa. Tsaka prinsesa, tsaka laklak. Meron pa, marami pa yan. Kasi, pinapakinggan ko to nung high school ako. Pag may mga pinapakatay. Kakatay ba sila ng River Mine? Oo. Mga sabayan, yung original na River Maya, mga ulan, yung kanta ng ulan, yun yung mga unang kanta ng River Maya. Yan. Marami silang English songs, mga Marami pa yung English songs. Ay, Shooting Star. Yan. Kasi pagka sinabi ng teacher, anong alam yung kanta? Laklak. Alam mo Kaya, na lahat yun. second year high school ako niyan. Mga, simula sa patikim-tikim. Oo, di ba? Pininit ko, di mo rin alam yun. Alam ko. Ako walang, mas matanda. Ba't ako alam ko? Hindi ko Sa alam tingin ito. ko, nung time na yon, talagang napagkakamalan yung, alam mo yun, yung shackle at Lakas tama sa Shaco. Ay, lakas ka. Lakas tama, nagwawala. Nagwawala ang isip ko. Yun. Okay? So dahil dyan, hindi mo to alam, bibiling ko sa'yo ng 10,000. 10,000 pesos. 2,000 bawat isa. At saka ang simple nilang mag-ano, no? Perma, no? Yun Do. eh, yun ang Simple, tama. simple. Yun yung sinasabi ko kanina eh. 10,000 Parang pesos. pa nga, alam Ano Kasi, yung i-forge? anong year to? Wala rin kasing year. Basta 7, ano tayo, ito yung last reunion concert nila. 7 years ago or 8 years ago. Wala kasing date na nakalagay dito sa ano. Kasi patanda na nga sila eh. Parang 2015 ata. Dati kasi, si Datit, mahabang buhok niya. Long hair. Nagkasakit siya. Yes. Tapos karami natin sa kanila long hair. Okay, bigyan mo na nakita ko ito sa postmata na one time eh. Parang Yes. Nakasama ko lang siya sa dutdutan. Tapos sabi ko, boss, kapitbahay mo ako simula nung bata. Dagdag yun eh. basketball Sa liga, oo. Kaya lumaki ako, idol ko yan.
Kaya may bias ako sa price. Pero tama ba? May isa dito pinalitan na member or... Hindi. Sa yung first album kasi nila, meron ako kasi tape doon sa kanila. Yan yung original. Sa first album nila, wala yung isang banda. Ay, wala yung isa doon. Pero nandun yung pangalan niya ito at si Perch Shot. Oo, diba? Yan, kaya yun yung tinutukoy. Apat na yung nasa picture mismo. Pero yung pangalan ng isa doon, nandun. Hindi lang siya nakasama sa parang photoshoot nila. Okay. Galing. Kaya nagtaka ko pala, sabi ko, tapat lang kayo dito sir. Hindi kasi wala yan sa picture. Di siya Dapat kasi limen kasi tit yan eh. Isa, dalawa, tatlo, apat. Ilan ba di? Ilan ba? Hindi ko alam. 32 tit. 10,000 pesos. 15? 10. Hindi yan. Si Ma'am G, sa nakaroon, wala yung palestiman mo natin. 10,000 pesos. Sige, okay na. 10,000 pesos. Madadali ka usap pa mga natin ngayon. Tropa naman Maraming salamat din, Sir Kyle. 8. Ba't pabalik yung mga tao natin? Hindi, okay to. At least meron tayong mga... Yes. Maraming na-idol dito. Mga fanatics ng rock. Dati talaga. Parang ito lang yung nag-signature ng signature talaga, no? Ito pa. Yeah. The rest, ano na. Maraming salamat, The Tip. Isa to sa mga pan-display namin. The Tip. Ganda yan. Yan. Thank you. Yo, what's up guys? Mga ageng-geng. So, nabenta natin yung poster ng The Tip sa halagang 10,000. Bili ko na kay Boss Toyo. Dahil tropa naman. Yun lang. Peace.